Magandang araw po sa ating lahat. Welcome to Cost Accounting and Control. Today we will be discussing accounting for labor. And sa next part po ng ating discussion, meron po tayong mini payroll workshop na kailangan nyo pong sundan kung paano po yung gagawin nating payroll register na tinatawag sa Microsoft Excel. So sa first part po, let's discuss po yung ating accounting for labor as part of your calculation of your total manufacturing cost. Factory labor refers to the work performed by employees who are involved in the manufacturing process within a factory or industrial setting. Lahat po ng trabahador na nakikita po natin sa loob ng manufacturing process na sila po mismo yung nagwo-work hard, kumbaga, para ma-transform po ang ating raw materials into finished goods. Basically, sila po yung key persons na kailangan para po sa conversion process. Yun po at yung sinasahod nila ang ina-account po natin for factory labor. These workers typically engage in tasks like assembling products, operating machinery, maintaining equipment, and managing inventory. Pero wag po natin kakalimutan na hindi lamang po yung people which are directly related to the manufacturing process na siyang mismong gumagawa ng mga produkto for the conversion process, yung tatawagin po nating kasama sa ating labor cost. Dahil meron din po tayong mga supervisors, other personnel, mga nasa inspection, na ina-account din po natin ang kanilang mga salaries for the production process, and the salaries and benefits of which are also accounted for as factory labor. Now, nabanggit po natin na bukod po sa mga people who are directly working for the conversion process, meron din po tayong mga personnel or other personnel na involved mismo, hindi man direkta, pero kasama pa rin po sila sa mismong production process. So parang materials na merong direct at indirect components, meron din po tayong direct at indirect components para po sa ating labor. Workers who are directly involved in the production process like assembly line operators and machinists, of which their work can be directly traced to specific products, is considered direct labor. And kapag ka po yung nature ng ginagawa mo sa production process is more of a support for the production itself, but you are not directly involved in the manufacturing of the products, maintenance staff, quality control inspectors, supervisors, yung kanila pong salaries and wages ay part ng indirect labor. Their roles are essential for factory operations but cannot be specifically traced to specific products. That's why they are part of indirect labor. And as you all know, ito pong indirect labor na ito ay eventually papasok po sa overhead. Now, as we have mentioned earlier, factory labor is a key component in calculating the cost of goods manufactured and sold, as it includes wages, benefits, and sometimes overtime pay for factory employees. So, ang focus po ng ating pag-aaralan today is yung provisions po ng ating labor code sa Pilipinas, kung paano po tamang magpasahod ng ating mga empleyado. And sa latter part po ng ating discussion, sana ma-appreciate po natin na magkakaroon po tayo ng mini payroll workshop. Gagawa po tayo ng payroll register, kumbaga, magpapasahod po tayo. As accountants, baka isa po kasi yan sa madaanan po ninyong function, hindi natin alam. Or eventually, kayo po kasi ay magtatrabaho. Dapat marunong po kayong magbasa ng details about payroll by itself. Ano po ba ang sinasabi ng sarili nating labor code para po sa ating mga trabahador? Una, the normal hours of work. Normal working hours po natin is 8 hours a day. This is the time where the employee is expected to perform their responsibilities and required to be on duty.
at sinasabi rin po ng ating labor code, maaari po at dapat pala no, na magbigay ng 60 minutes time off para po sa ating meal break. Dito po sa atin sa NCR, ang minimum wage rate para po sa agriculture, small retail, and small manufacturing firms, 658 pesos per day. Sa mga nasa non-agriculture naman po, ay 695. Yan po ang ating minimum wage rate daily. The pay for rest day, Sunday, and holiday work. Kung sakaling ikaw po ay magtatrabaho on your rest day, ikaw ay magtatrabaho on your holiday work, and what happens on a Sunday? Sabi po ng ating labor code, bigyan nyo ang ating mga trabahador ng rest day weekly. Kung sakaling ang isang worker ay magtatrabaho sa kanyang rest day, bibigyan mo siya ng premium na equivalent sa 30% ng kanyang basic rate. Kung siya naman ay magtatrabaho sa isang special holiday, kailangan mo siyang bigyan ng 30% na premium computed from their basic rate. At kung magkataon na ang rest day na ito ay tumapat sa isang special holiday, kailangan mo siyang bigyan ng premium na 50% based on their daily rate or their basic rate. Paano naman kapag regular holiday? Kailangan ng isang empleyado ay bayad pa rin ng kanyang daily wage kapag regular holiday. Kaya po, kapag ang isang empleyado ay pinapasok on a regular holiday, ano po ang mangyayari? An employee is paid twice the daily rate if an employer requires an employee to report for work kapag regular holiday. Ano po yung mga regular holiday natin? Yung mga Monday, Thursday, Good Friday, araw ng kagitingan, ayan, no? So, pag pinapasok ka ng mga ganyang araw, 2 times your daily wage ang iyong matatanggap. Meron din po tayong tinatawag na night differential. Ito po yun sa mga tao na sa gabi nagtatrabaho. Work done on a night shift basis is paid an additional 10%. So may premium po na 10% ng daily rate. Kapag ka po ang trabaho ay papatak ng 10 p.m. to 6 a.m. Pero hindi lang sa ganyan nag-a-apply yan. For example, kunyari, yung regular hours mo, yung 9 to 6, nag-overtime ka ng 6 p.m. to 10 p.m. So, yung 6 p.m. to 10 p.m. mo, overtime yun. Alam naman natin yun, di ba? Overtime. Paano kung yung overtime mo umextend pa past 10 p.m.? Ang sabi sa ating labor code, basta yung may tinrabaho ka ng ganyang oras, no, from 10 p.m. to 6 a.m., magkaka-night differential din po yun. Personally, ako, naranasan ko na nasa accounting firm ako na umuwi ako ng 2 a.m., 3 a.m., 5 a.m. dahil busy season noon. No? So, galing ako ng pagka-clock in ng 9 a.m., tapos overtime pay po yung 6 p.m. onwards. Pero dahil marami kaming tinrabaho, 2 a.m., 3 a.m., 4 a.m., 5 a.m. nasa office pa ako, yung period from 10 p.m. hanggang madaling araw, bukod sa overtime, nabayaran pa ako ng night differential. So, it works that way po, no? Magpi-premium tayo na magpi-premium hanggat may nangyayaring overtime at saka night differential, and the night differential starts at 10 p.m. And lastly yun, nabingit po natin overtime. So, work done beyond the prescribed regular working hours, may ano na po yun. May premium na po yun. Dagdag bayad po yun at may premium pa. 25% of the daily regular rate. And work done beyond 8 hours on a holiday or rest day. Ano po ang premium natin kapag ka-holiday or rest day? Ang pag-overtime mo, 30% of the rate of that day. Alam naman natin, di ba, na iba ang rate natin kapag ka-holiday or rest day. So,
mas mataas pong premium ang nakukuha kapag ka nag-overtime ka na pumatak sa araw ng holiday or rest day yung overtime na yon. Okay? So, yan po ang provisions ng ating labor code sa pag-overtime. Sa ating pong pagpapasahod, wag po natin kakalimutan computein yung ating pong mga statutory contributions and taxes, mga contribution po natin sa government agencies. Okay? For private employees, yung ating pong Social Security System or our SSS premium, meron po yung employer share at employee share. Yung employee share po ang ating ide-deduct sa payroll na employee para po makarating tayo sa kanyang net pay. For government employees po ay sila ay under ng GSIS, no? So, hindi po sa SSS, GSIS po sa ating mga government employees. Next po, meron po tayong PhilHealth, PHIC, the Philippine Health Insurance Corporation Premium, which is 5% of our basic salary and then divided by 2, of which yung kalahati employer ang bahala, yung kalahati employee ang bahala. And then we have the Home Development Mutual Fund or HDMF, yung ating pong pag-ibig premium, in which if your salary is above the monthly salary credit is above 1,500, 200 sa employer, 200 sa employee. Mamaya dadaanan naman po natin yan sa ating payroll calculation. And syempre, magbabayad po tayo ng tax. No? So magkakaroon po ng withholding tax on compensation. Ang sistema po ay kapag araw ng sahod at kukumpitin po yung sahod, ibabawas na po agad-agad yung related na tax sa iyong sahod. Si employer po ang bahala na mag-withhold nun at sa employer mo na po ang bahalang mag-submit or mag-remit nung taxes na yon sa BIR. So, hindi po tayo... So, ang sistema, hindi po pag sumahod ka, ikaw ay diretsong pupunta sa BIR at magbabayad ng tax. Hindi po ganon. No? It doesn't work that way. Bawas na po agad ng tax ang iyong sasahurin, yung employer mo na po ang bahalang mag-remit nun sa BIR. Let's have this payroll basic calculations. Paano po ba tayo mag-compute ng gross pay, taxable income deductions, and net pay? We start with the basic pay na agreed sa empleyado sa kanyang contract. Ibabawas mo lahat ng equivalent na late at absences kung sakaling unpaid yung absence niya. I-add mo lahat ng overtime, syempre kasama yung premium dyan. And then other taxable income, katulad ng mga transportation allowances, mga ganyan. At saka other non-taxable income, katulad ng mga rice subsidy kung sakaling on a cash basis binibigay yung hindi siya pabigas, diretsong rice subsidy yan, no? So, it will form part of your gross pay. So, lahat po yan ay kukunin po natin yung total, then that would be your gross pay. Yung gross pay mo po ngayon ay kukuhanan ng equivalent na SSS employee contribution. Yung basic pay mo kukuhanan ng equivalent PhilHealth contribution. Tapos babawasan ka ng 200 pesos for your pag-ibig. Pero, ang kinukompute po kasi natin is your income subject to tax. So, for the meantime, i-minus mo muna si other non-taxable income because your taxable income will be the basis for the calculation of your withholding tax on compensation. Yung inyo pong mismong tax on compensation, dyan po yung magiging basis. No? So, eventually, makukompute yung tax after niyang taxable income. So, ngayon, after that, meron ka ng tax, kukumpitin po natin ngayon lahat ng total deductions. Yung mismong employee contribution sa SSS, yung mismong employee contribution sa PhilHealth, yung mismong employee contribution sa pag-ibig, tas yung na-compute po nating withholding tax galing po doon sa taxable income
and your other deductions. Baka meron kang SSS loan, meron kang HDMF loan, yung sa pag-ibig, ayun. O baka may may mga pinadeduct ka sa salary mo, kunyari, nagbebenta rin ng merch yung yung mo ang tawag dito, yung company mo, bumili ka ng company t-shirt, company umbrella, company notebook, company tumbler, yan, yung mga ganyan, no? Binili mo, tapos pinadeduct mo na lang sa salary, ayan, no? So, yung mga pinapa-arrange mo sa iyong employer na i-deduct sa salary is part of your other deductions. ODED, tawag namin dyan dati, ODED, no? Other deductions. So, that will form part of your total deductions. Kapag meron ka ng gross pay, at total deductions, yan yung take home mo, yung tinatawag nating net pay. So, yung mga mata natin, usually, no, sa payslip, may makaka-receive kasi kayo ng payslip, yung detalye nung mismong nyo, sasahurin. So, yung payslip nyo ay ang pinaka-tinitignan talaga natin, syempre, magkano ba makukuha ko this period, no? Yun po yung tinatawag nating take home nating net pay. Sige po, start na po tayo sa ating payroll workshop. So, by this time, dapat po ay na-receive po ninyo ang file na ito. So, pakibuksan po yung inyong Mini Payroll Register 2025_student copy at buksan nyo po yung pinakaunang tab na nakalagay case. So, ito po yung ating case in point today na babanatan. Gagawan po natin ang tinatawag na payroll register na nasa second tab like this. Binigyan ko na rin po kayo ng withholding tax table para hindi nyo na i-google. Kasi love ko kayo, yoko kayo nahihirapan. So, nilagay ko na dyan. And then, ito po yung ating bagong 2025 SSS table. Okay? Iba kasi sa GSIS eh. So, huwag tayo mag-government, no? Dito tayo sa private companies. Ito po yung PhilHealth. So, syempre, susundin nyo yung 2025 kasi 2025 ngayon. Ewan ko kung ano mangyayari sa 2026. Grabe, tinan nyo dati, 2.75 lang. Ngayon, 5%. And then, ito po sa pag-ibig. Sige, unahin na natin itong pag-uusapan natin dito. Eugene's Manufacturing Company is to prepare the month-end payroll for the month of October 2025. For purposes of payroll preparation, the following information are made available. So, meron po tayo, Minji ang name, assembler na paid 18,000 monthly. Yung mga salary na nilagay ko dito, super gawa-gawa lang yan. Hindi ibig sabihin na yan mismo yung sinasahod on the market itself. Di na ako nag-research ng ganun. Kasi ang purpose lang naman natin ngayon ay maggawa ng payroll register. So, wag nyo nang isipin kung market-based po iyan. Gawa-gawa ko lang yung mga monthly salary dyan. No? Our purposes today is to compute the monthly amount, no, of the payroll. The equivalent daily rate of which is 591.78 and the hourly rate is 73.97. Sir, paano mo nakuha yan? Taruan ko kayo ha, ganito. 18,000 monthly yung tao. So, paano mag-compute ng daily rate? 'Di ba 18,000 siya monthly. Ilang months po ba meron sa isang taon? 12 months sa isang taon. So, pag minultiply ko yung monthly sa 12 months, edi malamang ang lalabas yung 1 year, di ba? So, yung 1 year na yan, i-divide mo sa 365 days in a year. Gets nyo po? The monthly times 12 becomes annual, and if you divide it by 365, that becomes the daily. Doon po lalabas yung 591.78. Okay? Yan. Yung may mga company na hindi 365 yung factor rate. Factor rate po kasi yung tawag doon sa 365. Meron po nagtatanggal ng weekends. So, maiiba yung count ng number of days sa isang taon. Ang nangyayari, mas malaki yung lumalabas na equivalent daily rate. So, disadvantage yun sa empleyado kapag kakomputan ng late at saka ng absent kasi ang laki ng kaltas sa daily kung sakaling may late or absent. Pero advantage siya sa empleyado sa mga nilalagyan ng premium katulad ng overtime. Kasi yung basis ng pagko-compute ng overtime niya mas malaki na daily rate.
So, parang gano'n. So, depende naman po yan sa company, no? Kung anong trip nila sa buhay. Pero pwede naman po tayong standard 365 days. So, kung ito po yung daily rate ng empleyado, pag dinivide nyo po yan sa 8 hours of regular work, di ba yun po yung provision ng ating labor code, 8 hours of regular work per day. So, pag dinivide nyo po by 8, ang lalabas yung rate niya per hour. Okay? We have Hani as your painter and packager which is paid 20,000 monthly. So, try uli natin. 20,000. Tapos, anong gagawin natin? 20,000 times 12 divided by 365. Yun po yung 657.53 niya. Okay? Tapos, di-divide nyo po ng 8 hours. Yun yung hourly rate niyang 82.19. Ganun lang po. Okay? We also have Daniel which is 32,000. Herin is 45,000. And Hein as an office administrative staff. So, she is part of hindi siya part ng ano, ang tawag dito, hindi siya part ng factory labor natin kasi ano po yan, period cost po yan, no? Diretso salaries expense po siya, no? Pero sinama ko po sa computation para lang po makita po ninyo na yung possibility ba na katulad nyo, tinan nyo yan, may assembler, tsaka painter and packager, so part po yan ng direct labor. Factory supervisor, tsaka quality control tsaka quality control inspector and factory head. So, ano po yan, indirect labor. Tapos, meron po tayong diretsong salaries expense which forms part of your period cost. Now, for purposes of our discussion, ito po yung other information na kailangan natin. So, may mga na-late, may nag-absent, which is yung iba, paid naman yung absence at saka unpaid yung absence. Tapos, for purposes of our discussion, naglagay ako actually ng overtime sa ating manager level. Kasi may manager level tayo dito, quality control inspector and factory head. Usually, pag managerial level kasi hindi na sila paid ng overtime na talagang computed by the hour. Usually po kasi ganun. Oo, kapag ka manager level na hindi na po nakukumpitan ng overtime na paid by the hour. Oo. But, even though ganun, for purposes na lang po of our discussion, compute na natin ng overtime. Oo, mag-compute na tayo ng overtime kahit managerial position na siya, ha? Ganun na lang po gawin natin. Lahat po sila gets the same transportation allowance and rice subsidy. Tapos, meron nag-order ng lanyard, company merch, merong may SSS loan, may bumili ng t-shirt, tapos yung isa naman may HDMF loan. Yan po ang gagawin natin for today. So, ready na po ba tayo? Wala naman kayong choice. Kailangan mag-ready kayo. Let's do your payroll register for the month of October 1 to 31. Ang computation po natin ng payroll ay monthly. Okay? Naka-monthly calculation po ako, ha. Hindi na po ako nag-October 1 to 15 tsaka 16 to 31. Dahil ito po ay classroom ano lang naman, discussion, hindi naman po ito intensive training ng payroll. So, next time na lang kayo magkaroon ng ganun, no? Na paano ang ginagawa kapag semi-monthly ang payment. Kasi may mga company na sa first half hindi pa binabayaran yung SSS PhilHealth Pag-ibig. I mean, hindi pa kinakaltas sa empleyado, tapos sa second half siya ikakaltas ng buo sa empleyado. Meron namang mga company na yung SSS PhilHealth Pag-ibig ay talagang hinahati pa sa 15 tsaka sa 30. So, katulad nung ating HDMF, di ba, 200 siya in a month. So, sa empleyado, 200 in a month. So, sa 1 to 15, yung 100 muna dito sa 1 to 15, tapos sa 16 to 30 yung another 100. So, yung mga ganong complications ng calculation ng payroll, sa mga intensive payroll training nyo na lang po aralin. Pero ngayon po, mag-ano lang tayo. Kaya nga ang tawag natin dito, mini payroll workshop. No? Mas gusto ko lang matutunan nyo yung dynamics para marunong din kayong tumingin ng mga payslip later on kapag ka po kayo ay nagtatrabaho na. Ano po ang parts ng isang payroll register? So, syempre, lalagay mo yung name ng company, nakalagay payroll register, at very important po yung period covered. Kasi po, sa audit process, kunyari, nag-audit din ng salaries expense na account, yung mismong account ng
salaries expense. Ang isa rin po sa documentation na hinahanap ng auditor sa companies is the payroll register. Kung nare-record natin ng maayos yung payroll entries natin versus the payroll register. Kasi yung entries natin dito lang naman din manggagaling sa payroll register. Okay? So, very important po yung ating period, no? Time period. The employee number niya sa HR, then the employee name, yung basic pay niya, tapos kukumpita natin ng lates and absence, overtime, and other details ng sahod niya, the taxable and non-taxable income. Kaya tayo magko-compute ng gross pay. Gagamitin natin yung tables na binigay ko sa inyo for your SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. And then, kukumpitin natin yung taxable income as a basis for your withholding tax. Now, meron din po tayong mga other deductions katulad ng SSS loan, HDMF loan, company merchandise, and other stuff na pinapabawas ng empleyado sa kanilang pasahod. And then, kukumpitin natin yung total deductions which is ultimately ang magde-determine ng ating net pay pag pinagbangga mo si gross pay and total deductions. Okay. Sa totoo lang po, ang pagpapasahod po ng empleyado, lalo na po kapag maramihan, naka-payroll system na po yun, integrated sa accounting or HR system. For purposes of our discussion, sa Excel muna natin syempre gagawin kasi nag-aaral pa lang kayo para ma-appreciate po ninyo. But in reality, paano pag nagpapasahod ka ng 500 employees, 1,000 employees, no? So, kailangan na may payroll system. Ako personally, nagkaroon ako ng experience handling payroll for 500 plus employees. Kami kasi yung payroll service provider nung isang company na yon when I was in PwC, no? So, naka-payroll system kami. So, kami yung vendor, payroll vendor kami, parang ganun, payroll system vendor. So, ginagamit yung payroll system for the payroll itself. And then, we compute for the payroll of that client, no? Parang ganun. So, yeah, those were the days. The stressful day. Hindi, joke lang. Sige. Start na po tayo, no? So, sige po. Kakailanganin po natin uli na computein yung daily rate at saka hourly rate para mas mabilis po tayong mag-compute mamaya. Paano nga po uli kinompute yung daily rate? So, nilagay ko na po yung basic pay dito uli sa gilid. Reviewin lang po natin. Minji gets 18. Hani gets 20. Daniel gets 32, Herin gets 45, and Hein gets 19. So your daily rate is computed as your basic pay multiplied by 12 months, which becomes annual, divided by 365, which makes it per day. Okay? So, yan po. Alright. Kinopya ko lang po yung yung formula. No? So, yan. 591.78, confirm nga po natin. Okay? And then we have 657.53, 1052.05, 1479.45, and 624.66. Okay na po tayo doon. Sige po. Let's have your hourly rate. So, your daily rate divided by the normal working hours of 8 hours. 73.97, copy, down, 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 enter. Ayan. So, 73.97, 82.19, 131.51, 184.93, and 78.08. Kapag ready na po yung daily tsaka hourly po natin, compute na po tayo ng late ng mga tao. Okay. Ang sabi po sa late ay si Minji na late ng 0.66 hours. So, lalagay ko 0.66. Si Hani na late ng 0.33 hours. So, 0.33. And then, si Daniel 1.25 hours. Na traffic yan siya. Okay? Tapos si Erin and Hein, wala po. So, 0, 0. Okay. Compute natin yung late. Paano? Yung late hours ng tao multiplied by their hourly rate. Again, yung late hours ng tao multiplied by the hourly rate. Kasi per hour lang naman yung computation natin ng late, di ba? So, sa hourly rate mo siya kukumpitin. Wag sa daily ha, baka malito kayo.
Kasi, kinompute natin yung hourly rate para malaman nga po natin kung ilang hours siya na late. So, kung ilang hours yung late na yon, ire-relate mo sa hourly rate niya, syempre. Huwag sa daily rate, ha? Okay? So, copying ko lang po yung formula. Ayan. Yan na po yung late ng mga tao. Alright. Sige po. Diretso tayo ng absent. Para ma-compute natin pareho, ipag-a-add po kasi natin pareho yung late tsaka yung absent, 'di ba? So, computein din po natin yung absent ng mga tao. Asan po yung absent ng mga tao? Si Minji, 2 days, pero nakalagay paid. Pag paid, ibig sabihin, nasa monthly payment niya na yon. Again, si Minji nakapag-leave ng maayos at gumamit siya ng kanyang vacation leave, for example. So, wala siyang, so yung absent niya ay aprobado, no? Paid version siya, kumbaga, yung absence niyang yun ay paid version, parang ganon. Kasama na yun dun sa 18,000 niya. So, in that case, yung 2 days niyang paid ay talagang paid yun. So, i-consider ba natin siya na may absent? Hindi, wala. Okay? Same case with Honey na may 1 day paid. Kasama yun dun sa monthly package niyang 20,000, nandun na yun. Hindi mo na siya babawasan. Ito ngayon ang big deal. Yung unpaid, talagang ibabawas mo yan. Daniel is 1 day unpaid. And then, Herin is 2 days unpaid. And Hein is 1 day unpaid. Yan. Oh, days po ito ha. Saan natin i-relate to? Days po ito. So, you multiply the number of days that they are absent with their daily rate. Again, you multiply yung kanilang days absent sa daily rate. Ayun. Copy, down, down, down. Tadaan. Ayan. O, yun na yun. Okay? Again, minultiply po natin saan? Sa number of days absent multiplied by the daily rate. Kasi ang pinag-uusapan po natin dito, days absent. Hindi hours absent. Huwag kayo malilito doon ha. Alright. So, ito po ang ating absent. At ang kailangan po natin sa payroll is, ano po? Lates and absences. So, ano gagawin natin? L and A. O, pag-a-add din natin. Late plus absent. Ganun lang. Ayan. So, kinopy ko lang yung formula. Yan po yung late and absent natin na computation. So, ito na po ay ipapasok ko na ngayon dito. So, ang gagawin ko po ay dinrag down ko lang, copy, tapos paste ko as values dito. Paste as values ha, para hindi naka-formula. Paste as values, para ang lalabas lang yung mismong values. Huwag nyo nang ipakitang negative. Kasi ima-minus din naman yan. Alam naman natin lahat na negative yan. So, kung gusto nyo, pulahan nyo na lang. Para alam natin na pa-minus siya. Same with our other deductions later. So, yun. Pulahan na lang natin para hindi kayo malito. Ayos ba? Diretso tayo ng overtime calculation. So, kunin natin kung ilang hours nag-overtime ang mga tao. Minji, 3.5 hours. Honey is 4.25 hours. Daniel is an hour. Herin is 1.25 hours. And Hein is 2.5 hours. Okay, kinuha ko lang yung hours na nag-overtime sila. Mumultiply ko ngayon yung hours na nag-overtime sila, na nag-extend sila ng work. Siyempre sa hourly rate, di ba? Yan, hourly rate. Kung ilang oras nag-overtime, times the hourly rate. So, yan yung overtime pay mismo. Ano ba yun? Ito yung overtime pay mismo. Yan. Tapos, huwag kakalimutan na may 25% premium. 'Di ba? Pag nag-overtime, may premium po siya. So, ang gagawin mo dun sa premium, kung ano yung
in-overtime ng tao, kuhanan mo ng 25%. Yon. Okay? Kung ano yung in-overtime ng tao, multiply mo sa 25%, ipapatong natin iyan. So, the overtime pay mismo nung tinrabaho niyang number of hours plus the 25% premium, ito po yung overtime pay. Ngayon, ang ginagawa ng iba, dinediretso. Pwedeng ganito. Number of overtime hours times the hourly rate times, papatong mo na, 1.25. Gets nyo? Yung number of overtime hours, minultiply sa hourly rate, tapos imumultiply mo sa 1.25. Nakapatong na yung 25% premium. Pwede na naman ganun. Okay? So, ito ay, yun na yun. Pareho lang. Pareho lang dapat yan, ha? Oo. Pareho lang dapat nalalabas yan. Parehong sistema lang yan. Okay? So, ito na po yung ating overtime. Copy ko siya. Paste as values na lang natin. Wag nating formula. Total natin yan lahat dito mamaya, ha? Oo. Para alam ng entity kung magkano yung total payment, kumbaga. Sige po. Diretso po tayo ng other taxable income. In our case, ang example natin dito is yung transpo allowance na tigwa 1.8. Pare-pareho sila. So, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, and 1.8. And then, may other non-taxable income po tayo na RISE subsidy na tig to 2K. 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000. So, nakapag-compute na po tayo ng late ng mga tao, overtime, other taxable income, tsaka other non-taxable income. So, paano po mag-compute ng gross pay? So, yung basic pay nila, you deduct, pa-deduct po ha, your late and absence. I-add mo po ang overtime, i-add mo ang other taxable income, i-add mo po ang other non-taxable income. Basically, in-add ko lang dun sa basic pay, yung kinita nilang overtime, yung transportation allowance, tsaka RISE subsidy, ibabawas ko yung late and absence. Ganun lang. So, this is the gross pay of the people. Copy nyo lang po, tapos i-paste nyo yung formula. O, dito naman po, paste as formula tayo, ha? Paste as formula. Ayan. O, dito din. And that's it. Ayan. Nagpe-paste ako isa-isa ng formula kasi ayokong masira yung yung format eh. Ayan. So, ito na po yung gross pay ng mga tao. 22,074, 24,209, 34,747, 46,130, and 22,419. Start na po tayong mag-deduct ng mga statutory contributions. Tatandaan po ninyo nang ibabawas nyo lang po sa empleyado ay employee share. Yung share ng empleyado, yung share ng employer ay, syempre si employer bahala na mag-remit nun. Kukunin niya yung dinidak niya sa'yo, tas ire-remit niya eventually. In short, employee share lang. Yung minus natin sa empleyado. Let's start with your SSSEE based on your gross pay. So, punta tayo ng SSS table dito. No? Eto. Dito, focus natin ha. Yung column ng employee. Total. Dito tayo. Yan. Total. Employee total column. O, start tayo with Minji. Minji gets 22,074.81. Tandaan nyo to ha, itong total ha. Teka nga, lagyan natin ng ng shape. Yan siya. Yan, para alam natin saan kukunin. Lagyan natin ng, mali. No field. Ayan. Alright, wait lang. Ayan, okay na.
Sige. Para alam natin dyan natin kukunin. Okay. Minji gets 22074. So, hanapin natin yon. Nasaan yon? 22074. Ayan, nandito siya. 21,750 to 22,249 kasi 22,074, di ba? So, nandito. Tama, di ba? 22,074. So, nandito siya. Okay. Diretso. Yun. 1,100 for the whole month. Employee share po yan, ha. 1,100. So, lalagay ko dito sa ating worksheet. Babawasan mo siya ng 1,100. Employee lang, ha. Employee share. Huwag nyo kukunin tong total, ha. Kasi may employer share. Asan yung employer share? Ito yung employer share, oh. Kumbaga, ang dating, pag binawas mo sa empleyado, 250, si employer naman magbabayad ng 510. Pag sasamahin yun, ang ire-remit nila sa account mo sa SSS, 760. Ganun po yun, ha? Ganun po yun. Yung binawas nila sa empleyado, tapos yung contribution ng employer, ire-remit nila sa account mo sa SSS 760. Ganun po yun. Okay? So, in our case, nagko-compute lang tayo ng payroll. So, diretso lang po tayo sa employee share. Okay, next. Honey, 24,209. O, nasan yung 24,209? 24,209. Ito, 23,750 to 24,249. 209 lang eh, di ba? Okay, so 1,200. Okay? So 1,200. Next po, 34,747. 34,747, hindi pa siya umabot ng 34,750 kasi eh. So, nandito lang tayo. 34,747. So, that is yung second to the last, 1,725. So, lalagay ko dito, 1,725. Okay? Next po natin is 46,130. Wala, mataas na yan. 46,130. Over na yan. Parang ako. De joke lang. Okay, so, 17... joke lang. 1,750. So, nasa over na po tayo, 1,750. So, dito, 1,750. Okay? Last, si Hein. 22,419. So, pumunta tayo sa 22,419. Nasaan yung 22,419? 22,419. Asan na yun? Ito. 22,419. So, it's 1,125. So, 1,125. Okay. Gets po. Employee share lang kinuha ko, ha? Again, employee share lang. Punta po tayo ngayon ng PhilHealth. So, compute tayo ng PHIC. PHIC. Ano pong sabi sa PhilHealth? Mahal, 5%. Wala naman nangyayari. Okay, so 5% po tayo for 2025. Tapos, divided by 2, employer tsaka employee. So, anong gagawin natin? Yung basic pay nung tao, basic pay ha, hindi gross pay. Sir, bakit basic pay ka bigla? Ito nga sinabi dito, ayan o, nakalagay, ang linaw-linaw. Oh. Ayan siya, oh. Pakita ko sa'yo, ha. Mo ko awayin. Ito, oh. Monthly basic salary ang sinabi. Sir, ba't bigla ka nag-basic salary? Kasi sinabi ng PhilHealth. Ayan, oh. Monthly basic salary. Hindi po gross pay. Okay? Monthly basic salary. Kukuha na mo daw ng 5%. Pero may cap tayo hanggang 100,000. So, any sahod after 100,000, max na 5,000. Wala naman tayong ganun dito. So, okay lang. So, kuha naman ng 5%. So, ang gagawin mo, yung basic pay nun tao, i-multiply mo sa 0.05. Pero divided by 2. Kasi nga, employee share lang tayo. Okay? So, yun. 450, 500, uy, saan ako napunta? 800, 1,125, and 475. Okay, again, that is, minultiply ko yung basic salary sa 5%, pero divided by 2, employer tsaka employee. So, copy mo yan siya, and then paste mo yan siya as values. As values, ha? Tapos, sa pag-ibig naman po, ito,
The contribution rate with a maximum fund salary of 10,000, of which, tinan nyo yung mga gross pay naman natin, it's above 10,000. Yan. With a maximum salary fund of 10,000, mali yung nabanggit ko kaninang 1.5. Saan ko nakuha yun? Yung dating table pala yung nabanggit ko sa inyo kanina, sorry. Oo. Pasensya na po. Yung dating table yung nabanggit ko. So, with the maximum fund salary of 10,000, it's 2%. So, lahat naman po tayo nasa taas nun. So, tig to 200 yan siya. Employee share is 200, employer share is 200, employee share 200. So, lalagay nyo dito. 200, 200, 200, 200, 200. Pwede na tayong mag-compute ng income subject to tax. Lahat po ito i-deduct mo sa empleyado, pulahin mo kung gusto mo. Let's compute for your taxable income. O, paano mag-compute ng taxable income? Yung gross pay mo, hindi dapat magkaroon ng tax effect syempre yung non-taxable income. Ima-minus mo muna siya. Muna. Na-minus mo muna siya. Pero matatanggap pa rin ng empleyado yan kasi part ng gross pay yan. But for the purposes of computing the tax, dapat hindi yan mataksan. Diba? So, ima-minus mo yung non-taxable income, then minus your SSS, minus your PhilHealth, minus your Pag-ibig. Okay? That will be your income subject to tax. I-paste natin as formulation. Alright. Magko-compute na tayo ngayon ng withholding tax. Punta tayo ngayon sa withholding tax table. Effective January 1, 2023 and onwards, 2025 na ngayon, so nandito pa rin tayo. Ang ating pong focus is ito pong monthly. Kasi yung payroll calculation natin monthly eh. Okay? Ang focus po natin ay monthly. Ito pong pinulahan ko. No? Meron tayong mga compensation range 1 to 6. Kapag ka kumikita ka ng 28.33 for the month and below, wala kang tax na babayaran. But if you get a monthly salary of 666, 667 and above, ang base rate mo is 183,541.8. Ang laki, no? Ang laki na agad na ibabawas sa'yo. And lahat ng over ng 666,667 is 35%. So, ganyan po yung sistema. No? Kada step may ganyan tayo. May base rate plus yung umover on a certain cap, kukuhanan mo ng amount. No? 20%, 25, 30, ganun. Okay? So yun. Pwede na tayo mag-compute ng tax. Let's start with Minji with 18,324. Minji is 18,324, but since any compensation below 28,33 is wala pong withholding tax, so si Minji ay tax exempt for the meantime. Kasi hindi siya pasok doon. Same with Honey na nasa 20,309. 28,33 lang siya, so lusot siya kasi 20,300 lang siya. 2,300 lang 28,33. No? So, lusot yan siya, 0 din. Dito na tayo, medyo malaki sahod. Okay? Daniel. So, let's compute for Daniel's tax. Okay. Paano natin gagawin yung kay Daniel? Hanapin muna natin siya. 30,022.95. So, nasan po siya? 30,022.95. Dito, sa second. No? Kasi 28,33 to 33,332. Yun sa kanya ay 30,000 lang eh. So, nandito pa lang siya. Okay? So, ang gagawin po natin, kukunin ko yung mismong salary range niya na i-equal ko na lang. Kunin natin to. Ayan. Ang sinabi ay anything over 28,33 ay kukuha na mo ng 15%. So, ang gagawin ko, 28,33, ima-minus ko siya. Okay? Pagka-minus ko niyan, ito na po yung sinasabi natin na in excess of 28,33. Okay? So, yung taxable income ni Daniel
minus 2833. Ito yung excess. Anong sinabi sa tax table natin? The excess will be taxed at 15%. Diba? So, multiply nyo ng 15%. Okay? Ayan. So, this is ito yung excess times 15%. Tapos, ang sinabi, meron po ba tayong meron po ba tayong baseline tax for level 2? Wala, di ba? 0. So, lalagay ko dito, wala, 0. Wala siyang baseline tax for her level. So, ang tax po ni Daniel ay 1378.49. So, kakopy ko po and then ipe-paste ko as value. Ayan. Let's compute naman po for the tax of Herin. Herin's tax. Okay. Si Herin ay 41,055. Nasaan po si Herin? 41,055. Nandito po siya sa level 3. 33,333 to 66,666. Okay? So, compute muna natin yung over uli. So, start tayo with 41,055. Sa level niya, anything over 33,333 will be taxed at 20%. So, 33,333 na excess. 33,333 na excess. Okay? So, ito po yung excess. Yung mismong taxable income niya minus the excess. Then, the excess is taxed at 20%. So, lalagay ko 0.2. Diba? 20%. So, this will be the tax at the excess, 1,544.41. But at her level, meron po tayong baseline tax at level 3 no 1,875. Again, that's 1,875. So, 1,875. Ayan o, 1,875. So, pag-a-addin ko lang yung baseline tax at saka yung tax dun sa excess. So, Herin will be taxed at 3,419.41. Okay, so that is pasted there as a value. Okay, and then si Hein ay below 2833, so wala rin po siyang tax. Okay, so si Daniel tsaka si Herin lang yung nalagyan natin ng tax example. Pupulahin ko yan siya dahil deduction po siya. Okay, next. ODED, mga other deduction. Kokopyahin ko lang dito. Si Minji ay nagpa-deduct dun sa lanyard na binili niya, 150. Si Honey ay bumili ng siguro t-shirt, iyan, 250. May SSS loan si Daniel na 736.19. May umbrella si Herin na 250. And may pag-ibig loan si Hein na 396.15. Ayun lang. Kinopya ko lang. Sige. Compute tayo ng total deductions, lahat ng ibabawas. Okay? Basically, lahat ng nakapula except the lates and absences kasi it's already part of your gross pay, no? It's already part of your calculation of gross pay. So, kukumpitin lang natin lahat ng ibabawas dun sa empleyado after the gross pay para makuha natin yung net pay. Again, that's after the gross pay para makuha yung net pay. So, your SSS, your PhilHealth, your Pag-ibig, your tax, and your other deductions. Again, that's SSS, PhilHealth, Pag-ibig, withholding tax, and your other deductions. Ayan. So, that's your total deduction. Ibobold ko siya. Kasi yan yung ibabangga ko dito sa gross pay. Lagyan natin ng ibang color. Kasi ito yung ibabangga natin eh. Diba? Paste natin as formula. Okay, na-compute na natin yung total deductions ng mga tao. Pwede na po tayo mag-compute magkano take-home pay nila for the month. So, ang gagawin natin, the gross pay minus your total deduction. Gross pay minus 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 total deduction. Okay, tapos na. Ito na ang pasahod natin sa
sa ating mga empleyado. Okay? Ngayon, pag gagawa ka ng payslip, kukunin mo lang yung information ng isang tao, ita-transform mo into a payslip. Oo, ganun lang. Gagawa ka lang ng payslip. Pag sinabing payslip, yung mismong detalye per empleyado, no? So, yung one line ng payroll register, ita-transform mo lang siya into one sheet of paper na nandun yung detalye ng payroll niya. Tapos, for accounting purposes po kasi sinasum po natin lahat talaga yan sa baba. Oo. No? So, yun. Gawin nyo na lang din. For accounting purposes, ginagawa po yun. Kailangan lahat na nangyari ay naka-sum sa baba. Kasi ito, for example, yan, 131,751.43. Ano po ibig sabihin yan? Magpe-payout ka ngayon ng credit cash, 131,751.43 sa pinasahod mo. No? Parang ganun po siya. Okay. Sige po. Yun lang naman po ang ating payroll workshop. Sana ay napahapyawan ko kayo kung paano mag-compute ng sahod. If you are still interested in having payroll training na paano siya gawin naman ng mga semi-monthly, paano na mag-compute ng mga withholding tax na semi-monthly, ano na po kayo, idiretso nyo na ng training ng Certified Payroll Professional. Nag-promote pala. Nag-promote pala. No? So, meron naman pong program na ganun if you want more to learn about payroll. So, yun. You can take the Certified Payroll Professional Program. Di ba CPP rin po ako. So, yun. Yun lang naman. Maraming salamat. I hope marami po kayong natutunan. And next lesson po natin, after your midterm examination, joint and byproducts costing. Maraming salamat po.